Nung nakaraan, in-unbox at ginawa natin ng full review itong ating Infinix Smart 20. Ang tinagurian kong best 4K phone na pwede nating mabili ngayong 2026. Pero hindi siya yung naging best entry-level phone ko ngayong 2026 dahil hindi hamak na masulit at mas maganda yung specs ng device na to. At ito ang Oppo A6X. Bali yung SRP nito ay naglalaro sa 7,000 to 6,000 pesos and then nabili natin siya sa 5,715 pesos using our YouTube shopping tab. Pwede nyo i-check niya sa description kaso nga lang hindi pa yan available dito sa channel, so ilalagay ko na lang yung video ko kung saan ko siya nabili. And also, nung 3.3 mas mababa yung presyo nito. Medyo late ko na kasi in-unbox. Kung hindi ko nagkakamali, pwede siyang mabili that time ng 4,700 or 4,500. So mas okay sana kung nabili ninyo yun. Pero don't worry, mababa pa rin naman yung presyo niyan kasi si Oppo yan. Lagi namang ganun ang nangyayari. And gaya nga ng sabi ko, medyo interesting tong phone na to kasi bihira ako mag-review ng Oppo devices dahil nga masyadong overpriced yung mga mid-range and flagship phone sila. Pero dito sa budget phone, meron pala silang mga hidden gem at tara, pag-usapan natin itong ating Oppo A6s. So, bali yung link nito, ilalagay ko na lang yung video na pinagbilhan ko nito dyan sa description down below. Hindi pa kasi available dito sa Parikis First Look Tech yung ating YouTube shopping tab, kaya hindi pa kayo makakabili gamit yung link natin na merong voucher. So, yeah, at the moment, kung gusto nyong i-maximize yung voucher, ililink ko na lang yung video na yon dito sa video natin habang pinapanood nyo. Check yun na lang sa ibaba. Anyway, dito makikita natin sa loob, may pagka-iba pa rin yung dating ng kanilang unboxing experience. Same pa rin ng mga flagship China ROM phone na nare-review ko sa kanila. Ayan, meron tayo ditong safety guide at saka quick guide. Andito yung ating included jelly case. Look at that. Siya, pretty common. And yung pinaka-packaging niya actually medyo na-appreciate ko to dahil doon sa mga budget phone na na-review natin or in-unbox natin dito sa Parikis First Look Tech, pretty common lang, pang budget talaga. Pero dito, may pagka mid-range to flagship pa rin yung vibe. And ito yung ating unit itself. By the way, yung binili nating color is the color violet at ang ganda niyan tingnan. Alisin lang natin itong ating. And look at this design. Tingnan nyo naman yung dating ng phone na to. Ang ganda ng pattern niya. Hindi siya halatang budget phone lang na under 6,000 pesos lang yung presyo. Tingnan nyo, meron siyang pattern dito sa ibaba. Mamaya mas pag-usapan natin. Tuloy na lang muna natin unboxing. Then lastly, makikita natin dito yung ating charging adapter at charging cable. And then meron pa pala nasa dulo yung ating SIM ejector. Nandito rin. So most likely, yan lang naman yung laman ng ating mismong box. Ngayon, pag-usapan natin kung ano yung mga pwede nating asahan sa phone na to. So, bale, ito na yung overall look ng ating Oppo A6s at ako yung unang magsasabi, iba yung dating neto para sa isang budget phone. Meron tayo ditong curvy corners, yung design niya, merong detail, hindi lang siya plain color kagaya dito sa ating Infinix Smart 20. Dito, meron siyang petals na design. Ewan ko, nakikita niyo yan. Para siyang merong flower look design dyan, para siyang petals or something. And ang ganda ng colorway na violet. Pwede nyo i-check dyan sa description for more information. So, gusto ko pang dagdag ay nagsabi ko curvy siya. So maganda yung grip niya kapag hawak-hawak natin. And ako na una nagsabi, iba yung feeling unlike dito sa ating Smart 20 na talagang halatang budget phone. Dito iba talaga. Hindi siya look or feel na budget phone. Okay, kakatapos ang nating i-setup and yung unang-una ko agad napansin na talagang makakonsider natin to na budget phone yung kanyang makapal na bezels dito. Lalo na dito sa kanyang chin part talagang makapal, which is normal nga para sa isang mga budget phone. Pero para sa akin, pagdating sa kanyang display, actually kahit na IPS LCD lang to, sharp tingnan yung kanyang overall display. Kung ako yung tatanungin, at least sa first impression ko. Also, maganda rin yung ating mismong color OS, snappy. Unlike dito sa ating Infinix Smart 20 na kahit na naka-latest XOS 16 na tayo dito na pang iPhone yung dating. Although dito rin, kung makikita ninyo, may resemblance din talaga ng iPhone ng color OS. Pero mas napansin ko or mas napil ko na mas smooth ang color OS in overall. And ang ganda sa device na to, yung chipset na ginamit sa kanya, ginamitan na to ng Snapdragon 685 chipset. Although, hindi yan ganun kalakasan ng sa ibang mga mid-range phone out there, pero isa yan sa masasabi kong okay na chipset pagdating dito sa budget level segment na to. Lalo na para sa isang under 6,000 pesos na phone. Ang gandahan ba dito? Naka 6,500 mAh battery capacity tayo dito para sa isang budget phone. Panalong panalo yan. Kumbaga, yung pinagmamalaki ng
Tecno Phobos 7 na 7,000 mAh. Halos andito na rin sa device ito. Plus, meron pa siyang magandang chipset unlike sa iba. Pero gaya nga nasabi ko, yung performance ng Snapdragon 685 is hindi naman ganun talaga ka-special. Pang budget or talagang pang level entry phone lang talaga siya. Pwede na para sa isang budget level po. And gaya ng sabi ko sa title ng video na to, maaring ito or ito na yung aking best entry level phone at least para sa under 6,000 pesos ngayong 2026. Anyway, full review, malalaman ninyo doon sa ating Pare Quiz TV and Tips YouTube channel. Yan lang muna sa ngayon. Aalamin natin kung ano yung capability nito in terms of gaming, kung ano yung capability niya in terms of normal usage, and also kung okay ba yung overall performance niya. So, kung interesado kayo, tara, pag-usapan natin sa full review. Yun lang. Peace.